Hello po sa inyong lahat. Narito po akong muli sa aming farm. Nagpapalinis po ako ng kalamansi. Ito po yung kalamansian namin. Nag-invest po kami para dito sa kalamansi. Nagpatanim po kami ng 750 pirasong puno ng kalamansi. Kaya ito po yung pagmi-maintenance. Ganyan po. Nagpapalinis po pagka yung madamo na siya kasi ngayon ko lang po may mga natutunan po ako about sa kalamansi na namamatay din po pala sila ng punjay at mayroon din po silang uod. Kinakain din po yung mga dahon nila. Kaya ang akala ko po dati ito po yung magandang pananim kasi wala pong insekto o kaya hindi po siya namamatayan o kaya hindi maselan. Medyo ano rin po pala yung kalamansi. Dapat po talaga pagka may mga pananim tayo, kailangan nating tutukan. Kailangan nating alagaan para hindi tayo malugi sa pagtatanim. Hindi po sila nagsabay-sabay ng paglaki or pagtaas kasi may mga parte po dito ng lupa kasi malawak po yung nasakupan nila. May mga parting ng lupa na parang hindi tugma sa kalamansi kaya ito pong iniikot ko dito medyo mabababa pa sila. Namumunga na po yung mga yan na kalamansi, kahit po yung mababa namumunga na siya. Pero karamihan naman po dito ay matataas. Ito po may bunga siya. Ayan. Paisa-isa yung bunga kasi yung iba po tinatanggal ko kasi parang naaabala po yung paglaki nila. Matataas na din po yan. Ang taas ko po ay, kasing taas ko na po yan. Kasi ang taas ko po ay 5'11". Mayroon po ngang iba mas mataas sa akin ng kaunti. Mahigit na po yung 2 taon na nakatanim. So every 15 to 20 days po nalagay po ako ng fertilizer. Kaya medyo magastos din pala po yung ganyan. Siguro po mga 1 taon pa mamumunga na yan ng marami. Yan po yung kagandahan ng kalamansi kasi pagka namunga na po siya, tuloy-tuloy na siya. Yan po ay markot. Sa mga magtatanong po kung saan ko po yan binili, sa Camarinesor po ko yan binili at dineliver po yan sa akin dito. 750 piraso po, pre-delivery na po yan. Sa Ginubatan Albay po yan galing. Dito po kasi sa Camarines Norte, aminin man po natin sa hindi, sobrang mahal po ng tinda dito ng kalamansi. Yung presyo po doon na 60 pesos, dito po ay mga 200 pesos na. Kaya doon po ako nagbili. Ang binili ko po ay small lang siya kasi ang kalamansi naman po ay may sizes naman po yan. Small, medium, tsaka large. So yung large naman po sobrang malalaki na siya. Siyempre malaki din po yung presyo. Inisip ko po na makatipid kaya binili ko po yung maliliit para marami. Kaya kung medyo malaki po yung budget mo, so maganda pong bilihin na yung malaking kalamansi para namumunga na. Ngayon, ang total po ng piraso niyan, wala na pong 750 kasi may mga namatay po dyan gawa ng punjay sa sobrang kauulan po. Hindi naman po maka-spray ng anti-punjay kasi grabe din po ang ulan kaya yung iba po namatay na. So naghahanap po nga ako ng medyo mura-mura dito na mapagbilhan ng per-piraso lang kahit pa 10-10 para mahukipan sila. Pero marami na din akong natutunan sa pagtatanim nito mula sa simula. Kung may tanong man po kayo about sa kalamansi, sa pagtanim ng kalamansi, kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko po. Pero alam ko po na hindi pa gaano kalawak yung kaalaman ko kasi ngayon lang po ako nagtanim nito. So matututunan ko rin po yun pag ako po ay nag-harvest na kasi ito po ay pangmatagalan naman na pananim. Ang kagandahan lang po nito dahil dito ko po tinanim sa gitna ng mga nyug kasi yung nyug naman ay line by line tapos yung gitna nila walang tanim, malawak. Doon ko po sila siningit. So pag lalagay ko po ng fertilizer, nakakasipsip naman yung mga nyug kaya napakaganda po ng bunga ng nyug dito sa amin.
dahil dito po sa kalamansi. Hindi pa naman po ako nag-harvest ng kalamansi, pero ang ganda naman po yung bigay ng mga nyug ng bunga, kaya medyo tumaas din naman po yung harvest namin sa nyug. Ganito po yung ginagawa ko dito. Tapos yung pinya rin naman, tinatanim ko naman sa nyug. Pero kung magtatanim po kayo ng pinya, wag naman po yung sobrang dikit-dikit yung nyug, kasi pag lilim-lima na ng nyug yung pinya ay hindi naman siya nabigay ng magandang bunga. Hindi pa naman kayo nag-harvest ng mga bagong pananim nyo, pero nagpuprodukto na kayo sa nyug, kaya yun na rin yung makakasuporta sa panggaragastos sa mga bagong pananim. Ngayon po, kung mayroon po kayong kaalaman sa pagtatanim ng kalamansi na hindi ko naman po nasabi, ay willing naman po akong makinig or magbasa ng comment nyo, dahil gusto ko rin na may matutunan pa at madagdagan pa yung kaalaman ko para din dito sa mga pananim ko, para po hindi na madagdagan pa yung mga namamatay kong kalamansi. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa iyong matyagang pagpapanood at pag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po. God bless you po.